Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badong. Taong 1956, Albay, Bicol. Sa mga taong ito, binata pa si Badong. Nakikitira lamang siya sa kanyang ina, subalit kadalasan ay hindi siya umuuwi sa kanilang bahay. Palibhasa kasi kung saan-saan siya napapadpad dahil sa kanyang bisyo. Noong matuto sa pagsusugal itong si Badong, ay hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang perang nakukuha niya sa kanyang pagiging kargador sa kanilang bayan, ipinupusta lamang niya sa kung anumang sugal na kanyang nanaisin. Paminsan-minsan nag-aaway pa nga sila ng kanyang ina. Gawa ng maliban sa walang pera itong inuuwi sa kanilang bahay, kadalasan ay lango pa ito sa alak. Sa tuwing sinusumbatan naman siya ng kanyang ina, ang madalas niyang sinasabi ay, "Alangan naman na ubusin ko rito ang aking pera. May pera ka naman, di ba, Nay? Hayaan na ninyo ako makapaglibang. Yan lang naman ang gusto ko eh." Kapag ganito ang takbo ng kanilang usapan, mas pinipili na lamang ng ina ni Badong ang tumalikod sa kanya. Batid din kasi nito na walang patutunguhan ang kanilang pagtatalo sapagkat lasing nga ang kanyang anak. Isang umaga noon, nagpaalam si Badong sa kanyang ina na tutungo siya sa kabilang bayan. Sasama kasi siya sa kanyang kaibigan na si Islaw, gawa nang namatay ang lola nito. Pipigilan sana siya ng kanyang ina sa kadahilan ng batid naman nito kung ano talaga ang pakay ni Badong, pero hindi na niya nagawa sapagkat nakapaghanda na ang kanyang anak. Ang tanging nagawa na lamang ng kanyang ina ay ang habilinan siya na mag-iingat. Bago tuluyang bumaba sa kanilang bahay si Badong, ay pahabol pa na nagwika ang kanyang nanay. Sinabi nito na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong naroroon sa lamay. May iilan daw kasi na posibleng nagpapanggap lamang para makalapit sa kabaong ng namayapa, subalit may iba pa palang pakay sa bangkay. Sinabi pa niya na kapag ganon, susubukan ng kung sino mang nagkukunwari na nakawin ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Napailing na lamang si Badong, sabay wika sa kanyang ina na huwag siya nitong kwentuhan ng mga istoryang nakakatakot. Dagdag pa niya, hindi na siya bata para maniwala roon. Dahil dito, muli pang nagwika ang kanyang nanay at sinabi nitong mas maiging mag-iingat si Badong kesa naman siya ay mapahamak kapag isinantabi niya ang patungkol sa sinabi nito. Dahil naiirita na rin si Badong sa ikinukwento ng kanyang ina, kinuha niya ang bag na kanyang dadalhin at minabuting umalis na lamang. Nagmadali siyang maglakad patungo sa kabilang baryo kung saan naghihintay ang kanyang kaibigan. Palibhasa kasi may isang truck na susundo at maghahatid sa kanila patungo sa bayan ng lola ni Islaw. Saktong pagdating niya sa kabilang baryo, ay nakahanda na ring umalis ang kanyang kaibigan. Naroroon na rin ang truck na siyang susundo sa kanila, kaya hindi na siya nag-alinlangan pa at sumabay na sa pagsakay doon kasama ang ibang tao. Noong nakasakay na sila sa truck, patawa-tawang ikinuwento ni Badong kay Islaw ang patungkol sa panakot ng kanyang ina. Subalit, kahit na mahinang nakatawa si Badong, naging tahimik naman at seryoso ang kanyang kaibigan. Nahalata naman ito ng lalaki, kaya nagtanong siya kung ano ang dahilan at natatahimik ito. Ngunit nang magwika si Islaw patungkol sa kung anong nilalang ang tinutukoy ng kanyang ina, bahagyang nakaramdam ng pangingilabot ang lalaki
sa kung anumang nalaman niya. Huwag na natin pag-usapan ng mga balbal. Baka mas lalo lang natin silang hinahatak kung saan man tayo pupunta. Naku, burol pa naman yun ni Lola. Saad ni Islaw. Napatango na lamang at napatahimik si Badong dahil sa kanyang nalaman. Kinuha niya ang kanyang bag at pagkatapos binuksan yon, tsaka may kung anong ipinakita sa kanyang kaibigan. Napanganga naman kagad si Islaw at sinubukan nitong muling isarado ang bag ni Badong. Paano kasi? Kahit napakaraming tao sa truck, tila hindi natatakot si Badong na ipakita ang dala niyang baril. Mas maigi ng handa ako. Alam naman nating nagsusugal ako, hindi ba? Kapag nagkaroon ng problema at may armas ang kalaban, baka hindi ko magawang ipagtanggol ang aking sarili kung wala akong ganitong dala. Depensang wika pa ni Badong. Hindi naman umimik si Islaw at sinenyasan na lamang nito si Badong na isarado na ang kanyang bag dahil may mga taong nakatitig sa kanila. Wala namang nagawa noon si Badong kung hindi ang tumahimik at sundin ang sinasabi ng kaibigan niya. Noong magsimula ng bumiyahe si Badong patungo sa kabilang bayan, hindi na siya umimik pa at minabuting magmasid-masid na lang sa paligid. Sa hindi niya malamang rason, ay pilit na pumapasok sa kanyang isipan ang patungkol sa nilalang na tinatawag nilang balbal. Iniisip niya kasi na, paano na lamang kung merong balbal nga sa kanilang pupuntahan? Napaisip pa siya na saktong nadala niya ang kanyang baril. Lumipas ang mga oras at tuluyan silang nakarating sa kabilang bayan. May iilan sa mga tao ang bumaba upang bumili ng dadalhin nila sa lamay na kanilang tutunguhin. Si Badong naman ay nanatili lamang sa truck at ipinagpatuloy ang kanilang pagkukwentuhan patungkol sa mga balbal. Dahil sa kanyang mga nalaman, naisip ni Badong na kinakailangan nilang bantayan ang kabaong ng lola ni Islaw. Ang problema nga lang nila roon ay hindi pa naaabot ng elektrisidad ang baryo ng lola ng kanyang kaibigan, kaya paniguradong medyo madilim ang paligid. Naisip din ni Badong na posibleng mahihirapan siya kapag nagsugal siya roon. Nang makabalik na ang mga kasamahan nila, bumiyahe na ulit sila patungo sa liblib na baryo ng lola ni Islaw. Hindi alam ni Badong kung bakit siya kinikilabutan ng mga oras na yon. Kahit anong pigil niya kasi sa kanyang sarili na huwag mag-isip, pumapasok pa rin sa kanyang isipan ang patungkol sa nilalang na ikinuwento sa kanya ng ina niya. Sinisi pa niya ang kanyang nanay dahil sa pagkukwento nito. Ayon dito, kung hindi lamang nagkwento ang kanyang ina, ay hindi siya makakaramdam ng ganoong pangamba na posibleng maging dahilan pa para matalo siya sa sugal. Ngunit dahil ayaw naman niyang ipahalata kay Islaw ang mga emosyong nararamdaman niya, napagpasyahan niya na pakalmahin ang kanyang sarili nang sa gayoy mas maibaling niya ang kanyang atensyon sa pagsusugal. Pagdating nila sa liblib na baryo ng lola ni Islaw, agad na pumwesto si Badong sa mesa upang magsugal. Nagkataon kasi na pusoy ang nilalaro ng mga sugarol doon at merong huminto sa pagsusugal, kaya siya kaagad ang pumalit sa pwesto ng taong yon. Wala namang nagawa noon ang kanyang kaibigan kung hindi ang hayaan siya sa kanyang nais. Dahil sa naging kasarapan ng kanilang paglalaro ng baraha, ay inabot na sila ng gabi at wala ni isa sa kanilang apat ang tumayo o nagpaalaman lang na uuwi. Subalit noong magsisimula na ang padasal para sa namayapa, saglit nilang itinigil ang kanilang paglalaro upang makisali sa mga nagdarasal.
Hindi naman nakakapagbigay ng reaksyon si Badong. Sa kadahilanang bago lamang siya sa lugar na yon at hindi niya kabisado ng husto ang ugali ng mga tao. Minabuti na lang niya ang sumakay sa kung anumang ninanais ng kanyang mga kalaban sa pusoy. Nasa kalagitnaan sila ng pagdarasal nang sa hindi nila inaasahan ay biglang namatay ang mga gasera sa buong bahay. Palibhasa kasi, lumakas ang ihip ng hangin na animoy may kung anong dumaan sa ibabaw nila. Ang bawat isa sa kanila ay nagtanong pa kung ano ang nangyari at nataranta ang iba dahil doon. Ang mga kaanak naman ng namayapa ay naghanap ng posporo upang isa-isahing sindihan ng mga gasera. Habang nasa ganoong kalagayan sila, napagtripa ni Badong na bilangin ang kanyang mga kasamahan doon. May isang tao kasi ang nagsindi ng kanyang lampara, kaya kahit papaano ay nagkaroon ng liwanag ang bahagi kung saan nagtitipon-tipon ang mga nagdarasal. Sa kanyang pagbibilang, nalaman niya na 17 silang naroon, kabilang na ang nagiging lider sa pagdasal. Walang ano-ano, may 2 taong dumating at nakisali sa mga nagtitipon-tipon. Nakatayo sila, kaya napansin kaagad sila ni Badong. Babae at lalaki ang mga yan, kaya iniisip niyang marahil ay mag-asawa silang 2. Ang nagpakunot pa sa kanyang noo ay nang makita niyang parang wala sa ayos ang kanilang damit. Halata rin sa naninigas at sabog-sabog nilang buhok na ilang linggo o buwan na silang hindi naliligo. Hindi na lang niya sinabi sa kanyang kaibigan ang tungkol sa 2, sa isiping baka kamag-anak lamang yon ng namayapa. Ang nakakapagtaka nga lang, saktong pagpasok ng mga ito, biglang umalingasaw ang amoy ng parang nabubulok na karne sa paligid. Hindi nga niya alam kung totoo ba ang nalanghap niya o baka pinaglalaroan lang siya ng kanyang pang-amoy. Dumaan pa ang mahigit 3 minuto, hindi pa rin natatagpuan ang posporo. Ayon kasi sa mga naghahanap, ay wala na ang mga ito sa kanilang pinaglagyan. May ilan namang gumamit na hindi nila kinuha ang mga posporo at nanatili pa rin ito sa kung saan ito nakalagay. Habang nasa ganoong kalagayan sila, marahang humakbang ang babae at lalaki na bagong dating patungo sa tapat ng kabaong. Sumilip sila roon at agad na nagkatitigan. Nang mapansin ni Badong na parang may kung anong binabalak ang mga ito, nagkunwari siyang umubo. Dahil dito, napalingon ang mga ito kay Badong. Nagtaka pa si Badong kung bakit hindi man lang sila napansin ng mga tao roon. Tanging siya lang kasi ang nakakita sa pagdating ng 2. Samantala, ang mga kasama niya roon ay parang nakatulala. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabalik na ang mga kamag-anak ng ibinuburol. Nakakuha na rin sila sa wakas ng posporo, kaya sinindihan nila ang gaserang nasa sala kung saan naroon ang kabaong ng yumao. Ganun na lamang ang gulat ni Badong nang mawari niya na saktong nagkaroon ng liwanag sa paligid na wala rin ang 2 taong nasa tapat ng kabaong. Hindi siya kumbinsido na basta-basta lamang silang nawala, kaya nagmadali siyang lumabas. Pagkalabas niya ay nakita niya ang 2 roon na nagmamadaling umalis. Tatawagin sana niya ang mga ito pero dire-diretso lang sila na tila ba walang narinig. Kinutuba ng hindi maganda si Badong dahil doon. Nagmadali siyang bumalik at sinabi kay Islaw ang kanyang nasaksihan. Maging ang kaibigan niya ay hindi rin makapaniwala at ayon dito, parang may kung anong pumigil sa kanya na makagalaw. Dagdag pa niya,
Gising din ang kanyang diwa ng mga sandaling yon at nakita niya ang dalawa na sumilip sa kabaong. Tinanong naman ni Badong si Islaw kung ano ang itsura ng dalawa at napalunok siya ng kanyang laway sa narinig niya mula sa kanyang kaibigan. Pabulong kasing nagwika sa kanya si Islaw na hindi niya raw maipaliwanag ang mga mukha ng mga yon. Kulubot ang kanilang itsura at parang naglalaway sila, sabi ni Islaw kay Badong. Paniguradong balbal ang mga yon at baka babalik pa sila sa mga susunod na gabi, dagdag pa nito. Nabahala si Badong at napaisip na kailangang meron siyang gawin. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang kaibigan kung ano ang pinakamainam nilang gawin at ang sabi naman nito sa kanya, kailangan lang nilang bantayan ang kabaong ng kanyang lola dahil baka nakawin ng mga balbal ang kanyang bangkay. Napaisip naman si Badong na hindi sapat ang gagawin ng kanyang kaibigan dahil baka kahit nagbabantay sila ay masalisihan pa rin sila ng mga nilalang na yon. Sa kadahilanang ito, siya na mismo ang nag-isip ng paraan kahit pa na hindi niya alam kung magiging matagumpay ang kanyang gagawin. Kung walang gagawin ng aking kaibigan, kailangan maghanap ako ng paraan. Kahit na hindi ko kadugong nakaburol, meron pa rin akong malasakit sa kanya. Saad ni Badong. Ipinagpatuloy nila ang padasal na naantala sa hindi naman nila naunawa ang pangyayari. Si Badong naman ay pumuesto sa tapat mismo ng pintuan para makita niya ang mga taong paparating. Subalit, hanggang matapos ang pagdarasal, hindi na niya nakita pang bumalik ang dalawa. Kahit papaano ay nakampante siya ng gabing yon. Noong nagsimula ng magsilabasan ang mga tao, naghanap kagad si Badong ng makakasama niya sa pagsusugal. Minabuti rin niyang maupo malapit sa pintuan ng bahay. Kalaunan, muling nakipaglaro ng pusoy sa kanya ang mga nakalaban niya at nagawa nilang ipagpatuloy ang pagpupusoy hanggang mag-umaga. Sa kabutihang palad, nanalo naman si Badong. Noong umagang yon, naging bali-balita kaagad ang patungkol sa dalawang misteryosong bisita sa burol ng lola ni Islaw. Marami ang nagsasabi na kinakailangan nilang magbantay sa paligid dahil nga mga balbal yon. Narinig ni Badong ang pagkukwentuhan ng mga ito, kaya nabahala siya. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang patungkol doon, kaya nagwika ito na gagawa sila ng paraan. Bago magtakip silim noon, nagbihis sila ng kulay itim na damit. Sa paraang yon, hindi sila magagawang makita ng mga aswang na posibleng bisita sa lamay. Bago rin magsindi ng lampara, lumabas na silang dalawa. Dala noon ang kanyang kaibigan ng buntot ng pagi. Samantala, hindi naman inihiwalay ni Badong sa kanyang sarili ang kanyang baril. May hawak din siyang minasbad na siyang ipinahiram sa kanya ng kaibigan niya. Siya nga pala, pinuno. Ang minasbad ay kilalang tradisyonal na patalim na ginagamit sa Bicol magmula pa noong unang panahon. Nang maging handa na silang dalawa, pumuesto sila sa madilim na bahagi sa labas ng bakuran. Pareho silang nakaupo sa baon ng nyog, nang sa gayoy hindi sila makita ng mga balbal. May paniniwala kasi sa kanila na kapag umupo sila sa baon ng nyog at hindi magpapasakop sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay, magagawa nilang makita ang aswang sa paligid. Hinabaan nilang pareho ang kanilang pasensya hanggang sa tuluyang lumalim ang gabi.
Kahit na hindi pa sila nakakapaghapunan, tiniis na lamang muna nila ang gutom na kanilang nararamdaman. Nung mga oras na yon, ang mga taong dumarating para sa padasal sa patay ay umalis na. Ang tanging naiwan doon ay ang higit sa 10 tao na nagsusugal sa toldang nasa labas ng bahay. May mga tao naman sa loob na nag-uusap, kaya hindi nababahala si Badong na baka lalapit doon ang mga balbal. Bandang 9:00 na ng gabi, nang pareho silang makaamoy ng samyo ng nabubulok na karne. Parang tinatangayo ng hangin, kaya pareho silang napatakip ng kanilang ilong. Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa nang may makita silang nakatayo sa hindi kalayuan. Dahil nanatili lang na nakatayo ang mga taong yon, naisip ni Badong na baka nahihiya lamang ang mga itong tumuloy. Lalapitan na sana ni Badong ang dalawa nang pagsabihan siya ng kanyang kaibigan na pakiramdaman muna sila. Sakto namang pagkatapos niyang bumulong, pareho nilang napansin na walang mga sapin sa paa ang mga taong yon. Isa pang katakataka ay tila wala sa sarili ang dalawa dahil sa mga kakaibang ikinikilos nila. May isang bagay pa silang nahalata, pinuno. May pinagtutulungan silang buhatin ng isang katawan ng puno ng saging. Kitang-kita yon ni Badong, kaya nagkaroon sila ng kutob na hindi maganda. Naisip niyang baka yun na ang kanilang inaabangan. Batid niyang kailangan nilang maghanda, kaya pinagsabihan niya si Islaw patungkol sa kanyang napansin. Habang pilit nilang inaaninag ang dalawa, umihip ang hangin. Bunsod niyon, nawari nila ang isa pang bagay na nagbigay sa kanila ng kilabot. Sa dalawang yon nagmumula ang nakakasulasok na amoy na kanilang nalanghap. Inakala nilang tutungo ang dalawang misteryosong nilalang sa bahagi kung saan sila nakaupo. Ngunit napailing na lang din si Badong nang makita niyang nagsimulang maglakad ang mga yon patungo sa bahay kung saan nakaburol ang lola ni Islaw. Dire-diretsong mga yon, at kahit na may gising pang mga tao sa labas, parang hindi nila napansin ang dalawang nilalang na pumasok sa bahay. Biglaan na ring naging tahimik ang mga taong nagbabantay sa kabaong, kaya nagkasundo si Badong at ang kanyang kaibigan na pumasok na sa bahay para malaman kung talagang tama ang kanilang hinala. Papasok pa lamang sila sa bakuran nang matanaw nila ang dalawa na nasa sala kung saan banda nakapwesto ang kabaong. Pareho nilang hindi maipaliwanag ang nangyari dahil biglang naging mahimbing sa pagtulog ang mga tao roon, at ang naiwang gising ay walang iba kundi ang dalawang tao nakakapasok pa lamang. Nagmadaling lumapit si Badong sa tapat ng pintuan at saktong nakita nilang binubuksan na ng dalawa ang kabaong. Nakalapag din ang katawan ng saging sa sahig na ng mga oras na yon ay dinamitan na nila. Paniguradong nanakawin nila at papalitan ng katawan ni Lola, sambit ni Islaw. Ninais sana ni Badong na barilin ng dalawa, ngunit alam niyang maiistorbo ang mga tao roon. Dahil dito, sinabihan niya ang kanyang kaibigan na ito na muna ang bahala. Medyo nag-aalangan naman si Islaw, pero ipinangako ni Badong dito na hindi siya nito pababayaan. Napatango na lang ang lalaki, tsaka inihakbang niya ang kanyang isang paa papasok sa sala. Inihanda na rin ito ang hawak niyang buntot ng pagi. Anong gagawin niyo sa lola ko? Bibiktimahin? Agarang tanong niya. Pagkatapos niyang magtanong, natigilan ang dalawa. Napalingon sila at mabalasik na napatitig kina Badong.
Ngumisi sila ng halos aabot na hanggang tenga at naglalaway ng malapot. Tumutulo pa sa bangkay ng lola ng kaibigan ni Badong ang laway ng mga yon na animoy sabik na sabik sila rito. Bago pa man may kung anong gawin ng dalawa, mabilis silang hinagupit ni Islaw gamit ang buntot page na hawak nito. Lumagatik sa katawan ng babae ang dulo ng buntot ng page na siyang naging rason para mapaungol siya. Nakita naman ng lalaki ang ginawa ng kaibigan ni Badong, kaya napaangil ito. Akma siyang susugod, ngunit napaatras si Islaw hanggang sa tuluyan itong makalabas. Nang makatsyempo naman si Badong, mabilis niyang tinaga ang naturang balbal gamit ang kanyang minasbad. Nagawa niya ang makipagduelo, subalit namangha siya sa naging bilis ng lalaking balbal. Hindi naman nagpatinag ang kasama ni Badong at ilang beses niyang hinagupit ang balbal na yon. Hihingi pa sana sila ng tulong sa mga taong naroroon, ngunit labis ang pagtataka nila nang makitang nakatulog na maging ang nasa labas ng bahay. Maging ang mga abala sa kanilang pagsusugal ay nawala na rin ng ulirat nung mga oras na yon. Bunsod niyon, alam nilang dalawa na sila na lamang ang maaaring makapigil sa dalawang balbal nang sa gayoy hindi nila magawang manakaw ang bangkay na nasa loob ng kabaong. Dulot ng pag-aalala ni Islaw, nagmadali itong pumasok sa loob ng bahay upang siguruhing hindi mananakaw ng babaeng balbal ang bangkay ng kanyang lola. Dahil naibaling na rin ni Badong ang kanyang pansin sa kaibigan niyang papasok sa loob ng bahay, hindi niya makita ang galaw ng lalaking balbal. Nagawa na siyang tamaan ng pagkalmot nito sa bandang tiyan niya, kaya isang malakas na pag-ungol ang kanyang napakawalan. Pagkatitig niya sa itsura ng balbal, halos mapaihi siya sa gulat. Biglaan kasing nagbago ang kanyang itsura at mas lalong naging nakakatakot. Ang mukha nito pinuno ay naging parang sa paniki. Medyo may mahabang nguso at ang mga mata nito ay malaki at bilugan. Kapansin-pansin din ng mga ngipin nito na parang wala sa ayos at matutulis. Ngumisi yon ng husto kay Badong at napadila sa kanyang bibig. Saktong pagkabukas niya ng kanyang bunganga, nalanghap ni Badong ang amoy ng parang bulok na karne. Magkahalong galit at pandidiri ang kanyang naramdaman dahil doon. Akmang tatagain sana ulit ni Badong ang balbal nang naging mabilis ang paggalaw nito. Subalit hindi naman nagpatinag si Badong. Sinalubong niya ng pagtaga ang nilalang na yan at kahit na mabilis ang balbal, nagawa pa rin siyang tamaan ni Badong sa bandang kanang braso. Lalong nang galaiti ang balbal at muling sumugod sa lalaking sugarol. Lumundag ito at mabilis na itinulak si Badong. Dahil dito, napaatras naman ang lalaki hanggang sa tuluyan na itong nawala ng balanse at nabuwal sa lupa. Babangon pa sana ulit siya, ngunit mabilis na umibabaw sa kanya ang balbal at inakmang pipigilan siya. Sinubukang magpumiglas ni Badong pero sobrang lakas ng balbal na naging rason para hindi siya makagalaw. "Pakawalan mo ako! At nang magkasubukan tayo ng lakas!" Hirap na wika ni Badong. Nasa ganong senaryo sila nang mapalingon si Badong sa pintuan ng bahay. Ganon na lang ang kanyang gulat noong makita niyang nakahandusay ang kanyang kaibigan at wala ng malay. Nakataob na rin noon ang kabaong at sa kabutihang palad, hindi nito nagawang maipit si Islaw. Napalunok na lamang si Badong ng kanyang laway nang makita ang katawan ng yumao sa tabi ng kanyang kaibigan. Iisang bagay lang noon ang kanyang pinaniniwalaan, sa kadahilanang naging malakas din ang kanyang kutob.
Yon ay ang nagtagumpay ang balbal na babae sa kanyang ginawa, at ang naroroot na kahandusay na bangkay sa sahig ay katawan na lang ng saging. Pilit namang napamura si Badong. Kahit na anong gawin niya ay hindi niya nagagawang alisin ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon. Naibaling na lang niya ang kanyang pansin sa hindi kalayuan nang makita niya ang babaeng balbal na may kung anong hinihila. Medyo madilim ang bahaging yon, kaya hindi nalaman ni Badong kung ano talaga ang hinihila ng babaeng balbal. Subalit, kahit ganon, malakas ang kutob niyang bangkayo ng lola ni Islaw. Patuloy sa pagsakalang lalaking balbal sa kanya, kaya minabuti ni Badong na magkunwaring nawala ng malay. Kahit na ganoon, bahagyang nakamulat ang kanyang mga mata at nakamasid sa babaeng balbal na nag-aantabay sa kanyang kasama. Marahil akala ng lalaking balbal na tuluyan ng nawala ng malay si Badong, kaya umalis ito sa kanyang pwesto at lumapit sa kanyang kasama. Pinagtulungan nilang buhatin ang bagay na kinaladkad ng babaeng balbal. Halos madurog ang puso ni Badong dahil sa sobrang lungkot nang mawari niyang katawan nga ng lola ni Islaw ang hinahatak ng dalawang balbal. Hinintay niya ang pagkakataon na nakatalikod na sila bago siya tuluyang bumangon. Hindi ko pwedeng pabayaan ang katawan ng matanda, saad niya sa kanyang sarili. Naisipan niyang pagbabarilin na lamang ang mga yon, pero naisip niyang baka mataranta ang mga ito at hindi na niya malaman kung saan nila dadalhin ang bangkay ng matanda. Bunsod niyon, naisipan niyang sundan silang dalawa. Iisang bagay lang noon ang kanyang ikinakabahala. Yon ay kung may pakpak pala ang dalawang balbal at tuluyang lumipad. Marahil noong mga panahong yon, hindi pa rin siya napansin ng mga aswang dahil sa kanilang mga ginawa bago mag-antabay sa labas ng bahay kung saan nakaburol ang lola ni Islaw. Dahil doon, naging maingat si Badong sa kanyang paggalaw. Isinukbit na muna niya sa kanyang tagiliran ang kanyang baril at minabuti na ang minasbad na lamang ang pansamantala niyang gamitin. Wala siyang naging pakialam kung madilim man ang tinatahak niyang lugar. Ang tanging laman ng utak ni Badong ay kailangan niyang maibalik ang katawan ng matanda bago ang araw ng libing. Sa kadahilan ng hindi niya kabisado ang lugar na yon, nabahala si Badong na baka iligaw siya ng mga balbal. Subalit, naisip niyang kung nagagawa niyang paniwalaan ang kutob niya sa tuwing nagsusugal at nagiging tama yon, marahil ay gagana rin ito sa kanyang sitwasyon. Kahit pa na madilim ang paligid at hindi niya kabisado ang kanyang dinaraanan, nagpatuloy siya sa kanyang plano. Marahan at maingat niyang sinundan ng dalawang balbal. Alam niyang kung maglalakad lamang sila, magagawa niyang matunton ang kanilang kinaroroonan. Kahit na medyo nanghihina na ang kanyang mga tuhod, gawa ng gutom, hindi pa rin sumuko si Badong. Nanatiling nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang sinusundan. Hindi niya alam kung ilang oras na ang nakalipas noon at kung saang eksaktong baryo sila nakarating. Nalaman na lamang niya noon na nasa tapat sila ng isang kuweba nang tumigil ang dalawa at pagkatapos pumasok ang babaeng balbal sa bukana nito. Isa pang naging palatandaan niya ay ang amoy ng ihi ng paniki na nagmumula sa loob nun. Agad na napaisip noon si Badong na marahil ay pinamumugaran ng paniki ang kuwebang yon. Inakala pa niyang papasok din kaagad sa loob ng yungib ang lalaking balbal. Ngunit
Nanatili lamang siyang nakatayo sa tapat ng bukana ng yungib habang nakikiramdam sa paligid. Nung mga panahong ito, inihanda na ng lalaki ang kanyang hawak na minasbad. Malakas kasi ang kutob niyang ramdam ng balbal na yon ang kanyang presensya. Walang ano-ano, suminghot ang balbal sa paligid hanggang sa madako ang kanyang pansin sa kinapupwestuhan ni Badong. Pabulong na napamura ang lalaki dahil dito sapagkat alam na niya kung ano ang susunod na mangyayari. Nasa medyo mababang bahagi kasi siya, samantalang ang balbal naman ay nakatayo sa mas mataas na lugar. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Badong, biglang lumundag sa kanyang kinaroroonan ng balbal. Agad naman siyang napatras dahil doon at sinubukan niyang iwasiwas ang minasbad niya sa harapan ng nilalang. Naging maingat naman noon ang balbal, subalit gano'n na lang ang gulat ni Badong nang may lumundag pa roon ng dalawang kauri na kagaya ng kaharap niya. Bunsod nito, mas lalong nahintakutan ang lalaki. Napagpasyahan niyang ibalik na lang sa kaluban nito ang kanyang hawak na minasbad. Pagkatapos hinugot niya sa kanyang tagiliran ang baril niya. "Sige, lumapit kayo sa akin at nang titimbuhan kayo ng wala sa oras." Saad ni Badong na noong mga panahong ito, nanginginig na ang mga kamay. Hindi niya alam kung ano napasukan niyang gulo. Ngunit dahil naroon na siya at buhay niya ang nakataya, minabuti niya ang sumugal at makipaglaban sa mga balbal na yon. Ikinasa niya ang kanyang baril at walang pagdadalawang isip na pinaputukan ng mga nakapaligid sa kanya. Agad namang nagsiilag ang mga yon na parang alam nila ang patutunguhan ng bala. Hindi tumigil si Badong sa pagbabaril sa kanila hanggang sa magawa na niyang makatsamba sa isang balbal. Nagawa niya itong tamaan sa ulo na siyang naging dahilan ng pagkabuwal nito sa lupa at pagkawala ng kanyang buhay. Galit na galit naman ang dalawang balbal kay Badong dahil sa kanyang ginawa. Naging mabilis ang paggalaw ng isa at pagkatapos sinugod niya ng biglaan si Badong. Hindi naman nagawang makailag ni Badong sa pag-ataking yon ng nilalang at naging rason yon para matumba siya at mabitawan ang kanyang armas. Noong makita ng balbal na sumugod sa kanya na nasa ganoong sitwasyon si Badong, mabilis itong lumundag para sana ay paibabawan ito. Kahit na medyo alanganin ang pwesto ni Badong, sinubukan itong hugutin ang kanyang minasbad. Saktong pagkalapit ng balbal na yun kay Badong, lumabas din ang kasama niya sa pinagtataguan nito. Hindi naman nagpatinag si Badong na kahit nakahandusay pa siya, iwinawasiwas niya ang kanyang patalim para mag-alanga ng balbal sa paglapit sa kanya. Ngunit kahit na gano'n ang kanyang ginagawa, tila mas naging sabik pa ang balbal na yon sa kung ano ang binabalak niya laban kay Badong. Iisang bagay lang ang pinanghahawakan ng lalaki ng mga sandaling yon. Hindi siya magagawang kainin ng balbal hanggat hindi siya namamatay. Bunsod nito, hanggat maaari ay kinakailangan niyang manatiling buhay. Noong susubukan sana siyang sunggaba ng isang balbal para kalmutin, mabilis siyang napabangon. Kaagad niya ring tinaga ang kamay ng balbal na yon. Isang malakas na paghiyaw ang ginawa ng nilalang dahil sa kanyang ginawa. Halos maputol na rin kasi ang kamay nito. Habang nasa ganoong kalagayan, napansin ni Badong na parang inihahanda na rin ng isang aswang ang kanyang sarili para sumugod. Gawa niyan, ipinuwesto ni Badong ang minasbad niya para maging madali lang sa kanya ang pagsalubong sa balbal na yon.
Kahit kabado na, nagawa pang mapangisi ni Badong. Kagaya ng kanyang inaasahan, lumundag ang isang balbal para atakihin siya. Nasakto noong napaatras siya at sinabayan niya ito ng pagsaksak sa tagiliran ang balbal. Susubukan pa sana ng nilalang na sagpangin si Badong, pero mabilis siyang tinaga ng lalaki. Natamaan ito sa leeg, subalit hindi ganon kalalim ang sugat. Saktong pagkaungol niyan at pagkasalat sa kanyang leeg, naging mabilis naman ang paggalaw ng isa pang sugatan na balbal. Nagawa nitong sakalin si Badong sa likuran, ngunit hindi nagpalupig sa kanya ang lalaki. Kahit pa nawala siyang gaanong lakas, pinilit niyang yumuko, sabay angat ng bahagya ng kanyang balakang. Dahil sa kanyang ginawa, umangat din ang katawan ng balbal na sumasakal sa kanya mula sa likod. Dulot nito, nagkaroon si Badong ng pagkakataon para magawa niyang ibagsak ang katawan ng nilalang. Pagkatapos niyan, walang pagdadalawang isip niyang tinaga sa leeg ang balbal. Dahil nakapwesto siya at nakahugot ng kanyang lakas, nagawa niyang gilitan ng lalamunan ng aswang. Agarang bumulwak ang dugo roon at posibleng naamoy yon ng isa pang balbal na may mababaw na sugat sa bandang leeg. Subalit, wala na rin itong nagawa kundi ang umangil ng mahina para bigyang abiso ang iba niyang kasama. Narinig ni Badong na umangil yon, kaya agad niya itong binalingan ng pansin. Batid ng lalaki na dahil sa naging sugat ng balbal, nabawasan na ang kanyang lakas at liksi. Sumugod sa kanya ang nasabing aswang at sinubukan siya nitong sagpangin. Ngunit nang makita naman ni Badong na nakanganga ang balbal, hindi na siya nag-agam-agam at agad niyang tinaga ito sa kanyang bunganga. Isang malakas na pag-ungol ang namutawi sa bunganga ng balbal, sa kadahilanang nagawang tagain ni Badong ang pangilalim niyang panga at bumagsak ito sa lupa. Napahiyaw sa sobrang galit ang aswang at nagmadali ulit na sumugod kay Badong. Alam ni Badong na sa mga oras na yon, kagaya niya ay sumusugal na rin ang balbal. Dahil dito, hindi na rin niya binigyan ng pagkakataon yon para bumawi. Alam niyang mamamatay na rin ang naturang nilalang, ngunit kailangan lang niyang agahan ang pagpaslang dito. Ito ang nararapat sa'yo! Pagkasigaw ni Badong, mabilis niyang itinaas ang kanyang minasbad. Walang pagdadalawang isip niyang tinaga sa ulo ang balbal. Nang hindi pa rin ito bumabagsak, buong lakas niyang itinarak sa lalamunan ng nilalang ang kanyang minasbad. Bunsod ng kanyang ginawa, tuluyang bumagsak ang nilalang at nakagawa pa ito ng ingay sa kahuli-hulihang pagkakataon. Inisip ni Badong na baka nagtatawag ng pansin ng naturang balbal, kaya minadali niyang pugutan ito ng ulo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang ginagawa nang lumabas sa yungib ang babaeng balbal. Malakas ang naging kutob ni Badong na nagawa na nitong kainin ang bangkay ng lola ni Islaw. Dahil dito napasigaw siya. Kung hindi niyo lang sana pinagdiskitahan ang bangkay ng lola ng aking kaibigan, hindi sana mangyayari ang bagay na ito sa mga kauri mo. Iginala ng babaeng balbal ang kanyang paningin sa paligid. At nang mapagtanto niyang nakahandusay na ang lahat ng kanyang kasama, dinig ni Badong ang palahaw na iyak nito, kaya nagkaroon siya ng kutob na marahil kapamilya niya ang lahat ng balbal na nagawang paslangin ng lalaki. Nang makita niyang tila nadadala sa emosyon nito ang babaeng balbal,
sinamantala niya ang pagkakataon. Kahit na nanghihina man ang kanyang mga tuhod, nagmadali siyang tumakbo para sugurin ito. Nakita naman kaagad ng natitirang balbal na papasugod sa kanya si Badong, kaya umangil siya at sumugod din sa lalaki. Kahit pa na mas lalong nagbabaga ang mga mata ng nilalang na yon, hindi nagpatinag sa kanya si Badong. Wala ring naging pakialam ang lalaki noon kung madapa man siya dulot ng pagtakbo. Nang magkasalubong na sila ng babaeng balbal, buong lakas na tinagayo ni Badong. Nagawa nga niyang matamaan ang babae sa kaliwang pisngi nito, subalit dahil medyo hindi pantay ang kanyang kinatatayuan, nabuwal sa lupa si Badong. Akmang babangon na sana siya, ngunit mabilis na lumapit sa kanya ang balbal na babae na nakasapo sa pisngi nito gamit ang isang kamay. Nang nasa tapat na siya ni Badong, kinuha nito ang kamay niyang nakasapo sa pisngi niya at pagkatapos sinakal niya si Badong. Nagpumiglas naman ang lalaki, ngunit bunsod ng alanganing pwesto, nahirapan siyang makahinga at makapiglas. Noong mga sandaling ito, naramdaman na niyang bumabaon ang kuko ng balbal sa kanyang leeg. Hindi pa nakontento ang balbal. Kinuha niya ang isang kamay niya at buong lakas nitong idiniin sa tiyan ni Badong. Alam ng lalaki na balak ng balbal na dukutin ang kanyang laman loob, kaya naghanap siya ng paraan para makaalis sa ganoong sitwasyon. Sinipat niya ng maigi ang mukha ng balbal at halos maduwal siya nang unti-unti nitong inilapit sa kanya ang mukha nito. Napagtanto ni Badong dahil doon na ang sugat sa pisngi ng balbal ay malapit sa kanyang mata. Gawa niyon, sinubukan niyang tusukin ang mata ng nilalang habang ang ilang daliri naman nito ay kumakalikot sa naging sugat nito sa pisngi. Dahil sa ginawa ni Badong, napabitaw ang balbal mula sa pagkakasakal niya sa lalaki. Isang malakas na hiyaw pa ang nagawa ng babaeng aswang noon. Paano kasi? Dahil sa higpit ng pagkakasakal niya kay Badong, lalo ring nilakasan ng lalaki ang pagdurog sa mga mata nito at sugat. Napasapo noon ang babaeng balbal sa kanyang mata. Bunsod nito, nagkaroon ng pagkakataon si Badong para damputin ang minasbad na kanyang nabitawan nang mabuwal siya sa lupa. Pagkatapos niyang madampot ang minasbad, sinubukan niyang tagain gamit yon ng balbal, subalit naging mabilis ang pagtakbo nito pabalik sa loob ng kuweba. Dahil desperado na si Badong na makuha ang bangkay ng lola ng kanyang kaibigan, hindi rin siya nag-aksaya ng oras at sinundan niya ang nilalang. Saktong pagpasok niya, ayun din ang pagpulasan ng mga paniki. Dahil dito, nahirapan siyang masundan ng balbal. Ngunit nung mga oras na yan, wala nang naging pakialam si Badong kung mapaslang man niya o hindi ang babaeng balbal. Ang tanging nasa isip niya noon ay ang maiuwi ang bangkay ng matandang babaeng ninakaw ng mga yon. Napayuko na lamang siya nang dumaan ng napakaraming paniki. Nang wala nang lumilipad palabas, doon ay nagmadali na siyang maglakad. Inihanda niya ang kanyang minaspad dahil madilim ang paligid at sanay sa dilim ang kanyang kalaban. Mabuti na nga lang dahil sa kanyang pananatili sa madilim na bahaging yon ng lugar, tila nakibagay na roon ang kanyang mga mata. Nang tuluyan na siyang makapasok, halos maduwal siya dahil sa kanyang nalalanghap. Kahit kasi anong gawin niya ay nanunuot pa rin sa kanyang ilong ang amoy na nabubulok na laman. Dahil doon, nagkaroon siya ng hinuha na marahil kuta talaga yon ng mga balbal. At doon nila dinadala ang kanilang nagiging biktima.
Habang nakikiramdam sa paligid si Badong, may narinig siyang mahinang pagyabag sa unahan. Sinubukan niyang sipatin yon ng maigi, ngunit laking gulat na lamang niya nang may kung ano siyang makita sa unahan. Nagliliwanag yon, kaya napagtanto niyang marahil ay yon ang mata ng balbal. Iisa lang ang nakikita ni Badong na nagbabaga sa kadahilanang nagawa na niyang durugin ang isang mata nito. Hinawakan niya sa dalawang kamay ang kanyang minasbad, at pagkatapos ay walang pagdadalawang isip na sumugod sa kinaroroonan ng balbal. Umaalingaw pa noon sa loob ng yungib ang kanyang mga yabag at maging ang pag-angil ng balbal na nasa unahan niya. Bago tuluyang makalapit si Badong sa kinaroroonan ng nilalang, ay ginagawa na niyang bumuelo para tagain ito. Alam din ni Badong na hindi lubusan ng kakayahan ng nilalang na makakita sa dilim dahil nagawa na niyang durugin ang mga mata ng aswang. Upang masiguro niyang hindi makakailag ang balbal, sinubukan niyang umatake sa bahagi kung saan limitado ang paningin nito. Batid kasi ni Badong na kalamangan ng nasabing nilalang ang makakita kahit madilim ang paligid. Kahit mabilis ang kanyang paghakbang, ay naging maingat siya nang sa gayoy ay hindi siya matisod. Nang tuluyan siyang makalapit sa balbal, ay buong lakas niya itong tinaga sa pisngi nitong may sugat. Plinano pa niyang tagain sana sa lalamunan ang nilalang. Subalit nang akmang tatagain na rin sana ni Badong ang leeg ng balbal, ay naging mabilis ito sa paggalaw. Napayuko siya at gumapang para magpalit ng pwesto. Nagmadali naman na nilingon yon ni Badong at nakita niyang papasugod sa kanya ang nilalang. Nang makalapit na ang balbal sa kanya, ay ginulat niya ito sa pamamagitan ng pagtarak ng minasbad sa tiyan ng nilalang. Hindi inaasahan ng nilalang ang gagawin ni Badong, kaya hindi ito nakailag. Subalit, bago pa man may kung anong susunod na gawin si Badong, itinulak ito ng aswang na siyang naging dahilan upang mabuwal siya. Nagawa rin niyang bitawan ang kanyang minasbad, kaya itinapon yon ng balbal. Umakma na sanang lulundag sa kanya ang nilalang, subalit natigilan yon at napatitig sa kanyang kinabagsakan. Napakapa naman si Badong doon at nalaman niyang ang kinabagsakan niya ay ang ninakaw na bangkay ng lola ni Islaw. Muli pa siyang nangapa hanggang sa may nakuha siyang isang bagay. Hindi siya sigurado kung ano yon, pero may kutob siyang isa yung buto ng tao sa may bandang binti. Inaakala ng balbal na hirap lamang sa paggalaw si Badong, kaya itinuloy nito ang kanyang pagnanais na lumundag upang sugurin ang lalaki. Dinig na dinig pa ni Badong ang pag-angil niya na umaalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Saktong pagkalapit ng balbal sa kanya ay nagmadali siyang bumangon. Pagkatapos buong lakas na inihampas sa kaliwang sentido ang nilalang gamit ang nahawakan niyang buto ng tao. Dahil sa ginawa nito, ay napaungol ng malakas ang balbal at bahagya itong nawala ng balanse. Dahil doon, nagkaroon ng lakas ng loob si Badong na sugurin ang balbal at muli itong pinalo sa ulo. Sinubukan pang agawin ng balbal ang kanyang hawak, pero hindi pumayag si Badong. Noong akmang aagawin sana ng nilalang ang kanyang panlaban dito, buong lakas na pinalo ni Badong ang kanyang kamay na siyang naging dahilan para muli itong mapahiyaw. Hindi tumigil ang lalaki at ilang beses pa niyang pinagpapapalo ang balbal hanggang sa mapayuko ito at mapaluhod. Saglit na tumigil si Badong at pinakiramdaman ng balbal na yon.
Noong akmang gagalaw sana ang nilalang at muling aatake sa kanya, buong lakas niyang pinalo ito sa ulo. Naging dahilan niyo ng agarang pagbagsak ng balbal. Hindi pa nakontento si Badong dahil nanggigil siya sa paghihirap na dinanas niya mula sa pakikipaglaban sa mga balbal. Lumapit siya ng husto sa nakahandusay na nilalang. Buong lakas niyang pinalo ang ulo nito at hindi siya tumigil hanggang sa nalaman niyang nagawa niyang durugin ang bungo ng balbal. Dahil hinang-hina siya ng mga panahong ito, hindi na nagawa ni Badong ang makaalis kaagad sa yungib. Lumupasaysay siya roon at tiniis ang samot-saring nararamdaman niya. Wala rin siyang naging pakialam noon kung napakabaho ng hangin na kanyang nalalanghap. Kahit papaano ay napangiti siya dahil nagawa niyang iligtas ang katawan ng lola ni Islaw. Kung nagkataon at pinanghinaan lang siya ng loob, baka tuluyan ng nilantakan ng mga balbal na yon ang walang buhay na katawan ng matanda. Nasa ganoong kalagayan siya nang makaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi niya alam kung anong dahilang yon, kaya inisip niya marahil ay dulot lamang ito ng matinding pagod dahil sa pakikipaglaban niya sa mga balbal. Ngunit habang patagal ng patagal ay nagiging iba na ang kanyang kutob. Dahil dito, hinagilap niya ang kanyang minasbad na itinapon ng babaeng balbal. Noong makuha na niya ito, nag-antabay siya sa kanyang paligid. Minabuti niyang pumwesto sa tapat ng bukana ng naturang kuweba. Hindi niya inialis ang kanyang paningin doon at inabangan niya kung may paparating pang panganib. Walang ano-ano ay may narinig siyang pagkaluskos. Sinipat ng maigi ni Badong ang bukana ng yungib hanggang sa may tumambad sa kanyang gumagapang na nilalang. Noong una, hindi niya alam kung mapanganib ba yun o hindi, pero inihanda na lamang niya ang kanyang sarili sa kung anumang mangyayari. Sa oras na makalapit ka sa akin at sinubukan mo akong atakihin, hindi ako magdadalawang isip na tadtarin ka. Bulong ni Badong, na hindi mo mararamdaman sa kanyang boses, pero hinang-hina na siya. Naghalo na rin kasi ang pagod, takot na kanyang nararamdaman. Alam niya kasing sa pagkakataong yon, mas magiging madali para sa mga kauri ng balbal na paslangin siya. Hinang-hina na kasi siya dahil sa magkahalong gutom at pagod. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang maaninag kung ano ang gumagapang na nilalang. Isa lamang pala yung bayawak at marahil pakay nito ang mga nabubulok na karne sa loob ng kuweba. Nagkaroon ng kutob si Badong na baka puntire hindi ng bayawak ang katawan ng lola ni Islaw. Dahil dito, minabuti niyang lapitan yon at protektahan. Sa kabutihang palad, idinako ng bayawak ang kanyang pansin sa katawan ng babaeng balbal. Marahil ay naakit ito sa balat na nabubulok na. Habang abala naman ng bayawak sa kanyang ginagawa, kahit na sobrang pagod si Badong ay pinilit niya ang kanyang sarili para mailabas sa naturang kuweba ang katawan ng lola ng kanyang kaibigan. Saktong naroroon na siya nang sa hindi niya inaasahan ay makaramdam siya ng sobrang panghihina. Tila umiikot ang kanyang daigdig nung mga oras na yon. At sa hindi inaasahan ni Badong, nabuwal siya sa lupa at agad na nawala ng malay. Nagising na lamang siya dahil sa mga ingay. Doon lang niya napagtanto na umaga na pala yon. At ang mga nag-iingay ay kamag-anak ng namayapang matanda. Naroroon din ang kanyang kaibigan na todo ang paghingi ng tawad. Ganun na lamang ang kanilang pagpapasalamat dahil sa ginawa ni Badong. Nang mga panahong yon, maliban sa sobrang gutom,
Nakaramdam din siya ng labis na pananakit ng kanyang katawan sa pakikipaglaban sa mga balbal na halos umabot ng buong gabi. Maging siya ay hindi inaakala na magtatagal siya ng ganon dahil hindi basta-bastang mga nilalang ang kanyang nakasagupa. Ayon pa kay Badong, pinakinggan lamang niya ang kanyang kutob sa lahat ng sandali. Nag-usisa pa ang iba pa niyang mga kasamahan doon kung meron ba siyang anting-anting, ngunit napatawa na lamang ang lalaki. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala siyang kinakapitan maliban sa paniniwala niya sa Diyos at sa kanyang paniniwalang kahit na mga patay na, kailangan pa ring irespeto at huwag hahayaang lalapastanganin ng iba. Dahil sa nangyari sa kanya, halos ilang araw siyang hindi nakalakad. Tinulungan naman siya ng mga kamag-anak ng matanda para mabilis na maghilom ang mga mangilan-ngilan niyang sugat. Kahit kasi na hindi niya naramdaman ang mga kirot sa kanyang balat nung mga panahong nakikipaglaban, hindi niya namalayan na may mga manakanakang sugat na pala siya sa katawan. Napagkasunduan na lamang nila ni Islaw na wag na lamang nitong sasabihin sa pamilya ni Badong kung ano talaga ang nangyari. Alam kasi niya na mababahala ang mga yon sa oras na malaman kung ano ang kanyang ginawa. Naisip din niya na kapag ganon, tsak na hindi siya papayagan ng kanyang ina na pumunta sa ibang lugar para lamang makapagsugal. Alam din niya sa kanyang sarili, hindi na ring magiging madali para sa kanya nakalimutan ang kanyang naging karanasan sa naturang bayan. Subalit kahit na ganoon, sinubukan pa rin niyang iwaksi sa kanyang isipan ang kagilagilalas na pangyayaring yon. Sa tuwing ikinukwento ng ibang tao ang patungkol kay Badong, ay hindi sila makapaniwala. Paano naman kasi, kahit na ako man, ay mag-aalangang maniwala kung papaanong magawang nanalo ng isang sugarol laban sa pamilya ng mga aswang.